Kapag pinag-uusapan natin ang burn injuries, hindi sapat na kabisaduhin lang ang iba't ibang degree o depth ng burn. Sa Philippine Nursing Licensure Examination, mas mahalagang maintindihan ninyo kung anong layer ng skin ang naapektuhan. Dahil dito nakabase ang assessment, treatment, healing time at maging ang prognosis ng pasyente. Kapag naintindihan ninyo ang anatomy ng skin at ang iba't ibang burn depths, kahit baligtarin pa ang tanong sa board exam, masasagot ninyo ito ng tama. Okay, let us look at this question. Ang sitwasyon natin ay si Sergio ay naaksidente sa barbecue grill at dinala sa emergency room. Ayon sa physician, meron siyang superficial partial thickness burns sa trunk, right upper extremity at right lower extremity. Tinanong ng kanyang asawa kung anong ibig sabihin nito. Ang choices ay: structures beneath the skin are damaged. Dermis is partially damaged. Epidermis and dermis are both damaged. Epidermis is damaged. Bago tayo pumili ng sagot, tingnan muna natin ang pinakamahalagang clue sa tanong. Ang keyword dito ay superficial partial thickness burn. Iyan ang buong concept na sinusubok ng board exam. Kapag alam mo ang ibig sabihin ng superficial, partial thickness, deep partial thickness, at full thickness burns, madali mong masasagot ang ganitong klaseng tanong. Okay, balikan muna natin ang anatomy ng skin. Ang skin ay may tatlong pangunahing layers. Una ay ang epidermis na siyang pinakalabas na protective layer. Pangalawa ay ang dermis kung saan matatagpuan ang blood vessels, nerve endings, hair follicles at sweat glands. Sa ilalim nito ay ang subcutaneous tissue o hypodermis na may fat at connective tissue. Ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang burn depths. Ang superficial burn, na dati ring tinatawag na first-degree burn, ay epidermis lamang ang nasisira. Halimbawa nito ay mild sunburn. Ang balat ay mapula, masakit, pero walang blister. Karaniwan itong gumagaling sa loob ng ilang araw nang walang piklat. Ang superficial partial thickness burn naman ay mas malalim ng kaunti. Ang buong epidermis ay damaged at umaabot na ang injury sa superficial portion ng dermis. Dahil intact pa rin ang maraming nerve endings, napakasakit nito. Karaniwan ding may blisters, moist ang wound surface, pink ang kulay, at mabilis ang capillary refill. Maganda pa ang healing potential nito dahil may natitira pang healthy dermal structures na magsisilbing source ng panibagong skin cells. Samantala, ang deep partial thickness burn naman ay mas malalim ang damage sa dermis, mas mabagal ang healing at mas mataas ang posibilidad ng scarring at contracture. Kapag full thickness burn naman, parehong epidermis at buong dermis ang wasak. Maaari pang umabot sa subcutaneous tissue, muscles o kahit bones sa napakalalang kaso. Dahil nasira na ang nerve endings, maaaring hindi na gaanong masakit ang mismong gitna ng sugat kahit napakalalim ng injury. Ngayon, balikan natin ang choices. Ang ibinigay na answer key ay epidermis is damaged. However, batay sa current evidence-based nursing concepts, ang mas naaangkop na sagot ay epidermis and dermis are both damaged. Bakit? Dahil ang superficial partial thickness burn ay hindi lang epidermis ang involved. Ang buong epidermis ay damaged at may partial involvement na rin ng dermis. Iyan mismo ang ibig sabihin ng salitang partial thickness. Hindi pa buong dermis ang nasisira, ngulit may injury na rito. Kung epidermis lamang ang damaged, ang tawag doon ay superficial burn o first-degree burn, hindi superficial partial thickness burn. Tingnan naman natin ang ibang choices. Ang choice na dermis is partially damaged ay may katotohanan dahil bahagi nga ng dermis ang involved, ngunit kulang ang sagot dahil hindi nito binabanggit na ang epidermis ay damaged din. Sa burn classification, laging kasama ang epidermis kapag partial thickness burn ang pinag-uusapan.
Ang choice na structures beneath the skin are damaged ay tumutukoy sa mas malalim na burn, gaya ng full thickness o 4th degree burn kung saan naaabot na ang subcutaneous tissue, muscles o kahit bone. Hindi ito ang sitwasyon ni Sergio. Ang choice na epidermis is damaged ay tama lamang kung superficial burn o 1st degree burn ang diagnosis. Dahil malinaw na sinabi sa tanong na superficial partial thickness burn, hindi ito ang pinakaakmang sagot. Sa actual clinical setting, mahalagang malaman ng nurse ang burn depth dahil dito nakabase ang nursing care. Ang superficial partial thickness burn ay karaniwang napakasakit dahil intact pa ang nerve endings. Inaasahan ding may blister formation at moist pink wound bed. Bilang nurse, kailangan mong maingat sa wound care, pain management, infection prevention at fluid assessment lalo na kung malawak ang body surface area na naapektuhan. Mahalaga ring obserbahan ang circulation at signs ng infection habang naghihilom ang sugat. Isa pang clinical implication ay ang patient education. Kapag nagtatanong ang pamilya kung gaano kalalim ang burn, dapat malinaw nating maipaliwanag na hindi lang panlabas na balat ang naapektuhan. May bahagi na rin ng dermis ang nasira, ngunit may kakayahan pa itong gumaling dahil may natitira pang viable skin structures. Sa board exam, isa ito sa mga paboritong trap. Maraming examinees ang nalilito sa salitang superficial at agad iniisip na epidermis lang ang involved. Tandaan ninyo, ang salitang superficial sa superficial partial thickness burn ay tumutukoy lamang sa mababaw na bahagi ng dermis na naapektuhan. Ang salitang partial thickness ang pinakamahalagang clue dahil ibig sabihin nito ay may involvement na ng dermis. Kapag nakita ninyo ang term na partial thickness, isipin agad na may epidermis at bahagi ng dermis ang damaged. Narito ang isang simpleng memory aid. Kapag superficial burn, isipin ang E for epidermis only. Kapag partial thickness burn, isipin ng E plus D, ibig sabihin ay epidermis plus dermis. Kapag full thickness burn, isipin ang entire epidermis at buong dermis ang damaged at maaari pang umabot sa mas malalim na tissues. Bilang panghuling paalala, huwag basta magtiwala sa answer key kung hindi ito tugma sa nursing principles. Sa tanong na ito, ang ibinigay na answer key ay epidermis is damaged, ngunit batay sa accepted burn classification at evidence-based nursing references, ang mas naaangkop na sagot ay epidermis and dermis are both damaged dahil ang superficial partial thickness burn ay laging may involvement ng epidermis at superficial portion ng dermis. Tandaan ninyo ito para sa board exam. Superficial burn equals epidermis only. Superficial partial thickness burn equals epidermis plus superficial dermis. Deep partial thickness burn equals deeper dermis involved. Full thickness burn equals entire epidermis and dermis destroyed. Kapag na-master ninyo ang concept na ito, hindi na kayo malilito sa kahit anong burn depth question na lumabas sa PNLE.